Praise the Lord. Glory to God. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. 1 Corinthians 15 verses 45 to 49. Thanks God. Glory to God. Praise the Lord. Kasi natin, nasabay-sabay. 1 Corinthians 15 verse 45 hanggang 49. Read begin. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As it is the earth, such are they also that are earthy, and as so is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earth, earthy, so we shall also bear the image of the heavenly. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po, Lord God, for this day, sa buhay at sa lakas, sa salita, sa mga testimony, sa awitin. Forgive our sins, cleanse our hearts with Holy Spirit, help us, guide us as we study your word. Thank you for everything, help us, i-bless mo po ang salita ng mga. At ganoon din po, we pray, Heavenly Father, ang makaroon din ng transfer of certificate of title ang Bethany Baptist Church Makati na donation ni Ma'am Didit na lupa. I-bless mo ma-accomplish Panginoon, makaroon ng TCT and Bethany Baptist Church Makati. In Jesus Christ's name, Amen. Okay, ang title ngayon ay The Impact of the Second Man from Heaven. The Impact of the Second Man from Heaven. Kaya dito sa verse 45, and as it is written, the first man, Adam, was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Amen. Dito sa verse 45, makita natin yung living soul. Kaya nga sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Ang Panginoong Diyos ay nagporma ng tao galing sa alikabok, sa lupa, ground, and breath into his nostrils, hiningahan sa ilong. And breath into his nostrils, the breath of life, and man became a living soul. This is the first Adam. Ito si Adam. The impact of the second man from heaven. So, si Jesus Christ yan, yung second man from heaven. Yung the first man is si Adam. Kaya ito naman ay the impact of the second man from heaven. Number one, He quickened our spirit. He quickened our spirit. Binuhay ang ating mga espiritu. The last Adam, second Adam, was made a quickening spirit. As Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, na kayo ay binuhay, na kayo'y patay sa pagsalansang at sa mga kasalanan. Ang nag-quicken sa atin ay ang Panginoon Kristo. The Lord Jesus Christ quicken, ibig sabihin ng quicken ay made alive, tayo'y binuhay. Spiritually speaking, binuhay po tayo. We are made alive because of Jesus Christ. Kaya, salamat tayo sa Panginoon na bagamat tayo ay patay spiritually before, tayo na ngayon ay buhay spiritual. Kaya, yung mga tao lamang, yung mga kaluluwa na mayroong interest sa Word of God, kasi sila ay buhay spiritually. Pero yung mga iba namang mga tao ay wala silang panlasa o hindi sila after sa mga spiritual na bagay dahil sila ay spiritually dead pa. So wala pa silang relasyon kay Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay tunay na Christian, hanap-hanapin mo yung pagkain spiritual ng iyong buhay. At ito ay hindi mo kaligtaan na mag-church para mapakain spiritually ang iyong sarili. Kaya bilang buhay spiritual, of course, kung may mga kaidanahanan, may sakit, karamdaman, or
mga ano pang mga sa within family, siyempre hindi kayan gathering physically. Kaya praise the Lord at merong YouTube, at least sa YouTube makapakinig ka ng Word of God. Pero hindi naman yan dahilan na palagi na lang ganyan. Dahil iba pa rin yung sabi ng Biblia, huwag kaligtaan yung pag-ipon, yung gathering natin na bawat isa. Kaya, He quicken our spirit because of Jesus na tayo ay binuhay ang ating spiritual. Sabi nga, kung kainin nyo yan yung bunga na yan, kayo ay mamamatay. Pero kinain ni Adam at ni Eve ay hindi naman sila namatay. Physical, sila ay namatay. Spiritual, yung relasyon nila sa Panginoon Diyos ay naiwalay sila, pinalaya sila doon sa Garden of Eden. Yung spiritually sila ay namatay. Pero nabuhay yun, spiritually, ang tao, it's ating time because of the Lord Jesus Christ. Yung tayo ay naniwala kay Jesus. We believe Jesus and we humingi ng tawad for our sins. We ask forgiveness of sins at tayo ay believe in Jesus. So, and we receive Jesus. So, tayo ay spiritually alive. Meron tayo Jesus quicken our spirit. So yan ang impact na second man from heaven, which is the Lord Jesus Christ. Iba naman yung second man na tinutukoy sa pastor. Second man yung assistant. Ito naman ay sabi dito sa verse 47, the first man is of the earth. 30, the second man is the Lord from heaven. Number 2, He makes us spiritual. He makes us spiritual. The title, the impact of the second man from heaven. Number 1, He quickens our spirit. Number 2, He makes us spiritual. This is a comparison of two persons. Comparison, ito yung origin. Yung unang Adam, galing sa lupa. Yung second Adam, galing sa langit, si Jesus. Si Jesus, wala siyang earthly father, ha? Wala siyang tatay physically, si Jesus. Wala, galing siya sa langit, diretso sa tiyan ni Virgin Mary. Pero hindi natin yung Virgin si Mary dahil nakaanak pa siya ng, I think, 6 pa eh. Merong 4 na lalaki at 2 babae or depende kung more than that. Dyan sa Bible. Ring comparison of impact in the lives of men. Siyempre, iba yung impact ng earthly. Ito ay material. Iba naman yung impact about heavenly. Ito ay spiritual. Yung earthly, natural, natural man yan, Adam. Yung spiritual man, si Jesus. The natural man, physical man, ito ay mortal man. Ito ay limitado tayo. Limited man. Ang mabuhay lang na nabuhay dito sa lupa ay simito sila 969 years old bago siya namatay. Ang spiritual man naman lasts forever. Kaya tayo ay focus tayo on spiritual things than physical things. Yung pinakabalahan ng mga tao ngayon ay dito lang sa panlupa. So, walang masama doon para sa future ng pamilya, pero huwag ibuhos doon, itoon ang pansin ito sa material things sa lupa. Daliwanan din naman natin yan. Kita mo, sino bang kilala dito sa Pilipinas? Yung tatay, si President, the late President Ferdinand Marcos Sr. Wala naman siya nadala. Pagpunta doon sa kung saan siya napunta, walang kadala-dala. Kahit si Fernando po Jr. Ganun din sa atin. Kaya focus on spiritual things than physical things. Kaya sa verse 47 kanina, the first man is of the earthy, the second man is the Lord from heaven. Pag sinabing earthy, makalupa, kumakain ng who eat foods from the earth.
At itong mga pagkain galing sa lupa, give energy, yung mga root crops, kamote, gabi, kasaba, peanuts, at iba pa ng mga root crops, vegetable. Kita mo kasi tayo ay lupa, so we need yung galing sa lupa na produkto. Ay kita mo kung ang bata ay puro na lang noodles, puro na lang processed food, hotdog, o ano pa yung mga processed food, ang bata kahit matanda magkakasakit kasi mahina. Processed food may mga chemicals, pero kung kakain ka ng gabi, saba, kamuti, root crops yan, at ito pa ay gives energy sa ating katawang lupa. Kaya nga mga bata pag sa pilot nag-aaral o kan sa elementary school, pag kasi mga participants sa Pitsurit 72 naglaro dyan sa field nila sa school, amoy lupa. Kasi galing sa lupa. Seeking man from heaven, the Lord Jesus. No earthly father, only poster father. Meron siyang poster father lang, si Joseph. Si Mary is a mother in the place. Nanay niya, sa laman, bilang tao, si Lord Jesus. No mother as God. Pero walang nanay bilang Diyos na Espiritu, like Jesus Christ. Mother Mary as human being ay nagkaroon din siya ng maraming mga anak. At hindi siya tinatawag na immaculate conception na walang kasalanan. May kasalanan siya. Ang wala ng kasalanan is Jesus Christ. Kasi galing si Jesus ay seeking man is the Lord from heaven. Sa heaven galing. Other than that, lahat na tayo, including Mary, including Peter, at iba pang mga saints, mga apostles, ay galing na yan sa earthy. Kaya may kasalanan. Si Jesus lang yung walang kasalanan. Amen? Ang unang tao ay tagalupa, naukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay ang Panginoon galing sa langit. Ukol sa lupa, mind the things of the earth. And as is the heavenly, ay gayon din naman silang taga-langit. The impact of the seeking man. Number 1, he quicken our spirit. Number 2, he makes us spiritual. And the last, number 3, he places us on superior. He pleases us with a superior image. He pleases us with superior image. Bakit nasabi nga superior image na binigyan tayo? Sa verse 49. Sabi doon ay, and as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Kung inaangkin natin yung imahe ng makalupa, ay makaroon din tayo ng imahe na makalangit. Image of the heavenly. Kaya nga sa Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on earth. Affection natin ay sa above, means in heaven, not on things on the earth. Our life is hid in Christ, in God. Heavenly citizens. O binigyan tayo ng superior na lugar. Ang ating lugar ay superior na pagkatao. Bakit tayo ay mayroong tinatawag na heavenly citizen? Dual citizen. Yung iba nga, ang citizen nila ay triple pa. Mayroong American citizen na, Filipino citizen pa, at kung ligtas pa, heavenly citizen pa. Heavenly citizen, citizens of heaven, citizens of Philippines, and USA, or Korea, or Australia. We have Heavenly Father, yun pang blessing. Heavenly Father.
we bear the image of the heavenly. So, dala-dala natin yung image of the heavenly, hindi lang yung image ng makalupa, earthy, kundi ang image pa ng heavenly. Kaya nga ang pinaka-goal ng Diyos sa atin ay, and we are hoping na maging tayo ay like Jesus o tinatawag na Christ-likeness. Yan ang pinaka-goal ng Diyos sa atin. Maging katulad ng karakter ng ni Jesus, yung Christ-likeness. Alam naman natin yung si Jesus Christ, yung pagiging Christ-likeness, nandun na lahat-lahat. Pagdating sa humility, number 1 na si Jesus. Sacrifice, si Jesus. Pagbigay ng giving life to others, si Jesus Christ ang number 1 example. Katulad kay Nino Arangilla, para maligtas lang yung kaibigan niya sa pagkalunod, sinalbar niya dun sa Bacau Norte. His friend is drowning, he helped at na-save. But Nino ay namatay dahil siya naman yung nalunod. So, sacrifice. Nabuhay yung iba, namatay naman. Si Jesus, ganun din. Sacrifice. Binigay yung sarili doon sa cross. Namatay siya for the sins ng tao. Hindi sa sin ni Satanas o mga devil. Kahit mag-believe pa yung devil, sa Bible nakalagay sa James chapter 2 verse 19. God, you believe? Yes. Very good, no? Even the devils believe in God at tremble, nanginig pa. Pero they will not go to heaven anymore. Because the sacrifice of Jesus, death, is for the sins of people, human beings, not for the sins of Lucifer and the devils. Kaya praise the Lord na tayo ay, when we believe, nagkaroon tayo ng salvation, eternal life. Sabi sa John 3:15, whosoever believes in Him and whoever believes in Jesus shall have eternal life. So napaka-simple, just believe. Hindi na kailangang maggawa pa ng mabuti para maligtas. Ligtas muna dahil nag-believe, and then yung paggawa ng mabuti, dagdag na lang natin yan. Kung magawa natin ng mabuti, kasi ligtas tayo. Makiba yung, gagawa ko ng mabuti para maligtas. Mali. Ligtas muna, kasi kung gagawa tayong mabuti para punta na life, maligtas, insulto yan kay Jesus. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus sa cross, hindi pa pala bastante, hindi pa pasapat. Kaya gagawa pa ko ng mabuti, Jesus, kasi kulang yung ginawa mo. Mali yon. Bastante na yon. Kompleto nyo, kaya sabi ni Jesus, it is finished, natapos na. Kaya, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Kasi ligtas na tayo. Naintindihan nyo? Hindi tayo gagawa ng mabuti para ligtas. Ligtas na tayo, kaya gumagawa tayo ng mabuti. The impact of the second man from heaven. Number 1, He quicken our spirit. Dati ang ating spirito ay patay, pero binuhay niya because of Jesus. Yan ang impact ng second man from heaven, which is the Lord. Number 2, He makes us spiritual. Naging spiritual tayo. Pinapariritin natin yung bagay na spiritual na mga bagay, nandito tayo ngayon. Number 3, He pleases us with superior image. Ang ating image ay, of course, ang image natin ngayon ay earthly image o tinatawag na ang ating image ay earthy, makalupang imahe. Pero, bigyan tayo ni Lord ng heavenly image. Amen? Dahil ang ating Ama, Heavenly Father. Kaya mag-pray, Heavenly Father, thank you for the blessing of salvation and help us and protect us. In Jesus Christ, we pray. Amen. So, meron tayong, He places us with superior image. So, God bless us all. Tayo mag-pray. Our God, our Father in heaven, thank you sa inyong salita. Salamat po ang ginawa ng Panginoong Jesus, the impact of the second man from heaven. Binigyan kami ng quicken, binuhay ang aming spirit, or spirit before is dead, but in Christ we have a new creature because of Jesus Christ. He make us spiritual, not we just living on a physical things, but also on spiritual matters. Thank you. And also, He places us with a superior image, not just
image but also heavenly image. Thank you because we have Heavenly Father because of Jesus. So I bless mo po ang mga mananampalataya dito, maging aming mga loved ones abroad, ang aming mga participants sa Pagsuretsimento. I bless mo rin. Bless mo si Nay Heidi ng Mili, Sister Pen, si Monet, Lenin Papa, Jumar Petit Edgar Sibong, si Dino, si G.E., then Berdro. We pray man si Brother Bong magmayada ng sa Alima. At we pray man o Diyos si Ninya Colin Aliyah, si Rilankin, si Mian, Grandmaster, Diyos DJ, Pastor Gamao, Pastor Nambli, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Chagan, Pastor Oliver, Pastor Mandel, at iba pa mga pastor, hindi ko nabanggit, kayo po mag-bless, Pastor Nidis, we pray ng Panginoon ang magkaroon na ng transfer certificate of title ang Bethany Baptist Church Makati. Thank you kay Ma'am Didit Man sa pag-donate ng lupa at maislat ang papers at magkaroon ng TCT in favor of Bethany Baptist Church Makati. Help us, Panginoon, ni Pastor Gerson sa pag-transmito. Palayan na namin giving, palayan na yung pagkain physically at ingatan mo kami. Thank you po sa lahat-lahat. Thank you for loving us. We love you. I-bless mo yung mga Israelites, prepare salvation nila. At yun din na may mga friend, loved ones sa YouTube, salvation nila. I-bless mo yung Philippines, ang Israel, at ang mga nations ay makakilala rin, makayaw ng gospel, and they will believe and receive Jesus Christ by faith in their heart, repent of their sins, and believe Jesus and accept Jesus Christ by faith as their Lord and Savior. The people all over the world, more than 7 billion people, we pray for them that they will know Jesus as their Lord and Savior, that they may get saved. Bless the missionary, pastor, evangelist all over the world, and bless also the Filipino and OFW. Thank you for loving us. We love you. Sa iyo lahat ng glory and power, Heavenly Father. Thank you, Lord God, for helping us. Help us sa mga spiritual, financial, and good health, especially, Panginoon, sa spiritual. Isang kalibo at salvation ng mga kalibo and neighboring towns. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Thank you. Good morning.